BFF, Yes. ano ang next hugot line natin? Ay, nako BFF, todo na to. Eto na, oh. Oh, ha! Ang salitang balikan ay para sa mga gamit na naiwan. Hindi para sa ex mo na lagi kang iniiwang luhaan. Ang lalim? Yan. Ay, nako. Ito na ang hugot story ni Fatima. Maayos ang relasyon namin ni Alexis. Lalo na at close ang family niya sa family ko. Pero noong 2014, ay kinailangan kong tumira muna sa Aklan para makasama ko ang tatay ko doon. Lumabas ang pagiging seloso niya, nagagalit siya pag may nakikitang picture sa Facebook at kahit kamag-anak pa ang kasama ko, galit na galit siya. Kaya naman, nakipag-break ako sa kanya. Kaso, tumawag ang parents niya at ibinalita sa aking nagtangka raw siyang magpakamatay. Uminom siya ng napakarami, maraming shampoo. Shampoo? Shampoo daw eh. Shampoo? Kaya bumalik ako sa Maynila. At sa piling niya, inasikaso ko siya. Kaso, lalong lumala ang pagiging seloso niya. Umabot na sa nagkakapasa ako sa braso dahil sa higpit niyang humawak sa akin. At after nun, nakipaghuwalay uli ako sa kanya. At tumawag uli ang kapatid niya para balikan ko daw si Alex. Dahil lagi daw itong lasing, binabantaan din ako ni Alex na iinom uli siya ng shampoo kung di ko siya babalikan. Nag-aalala ako para sa kanya. Ayoko naman siya magpakamatay ng dahil sa akin. Pero paano naman ang puso kong unti-unti niyang pinapatay? Nako. Paano ba yan? Hindi solusyon ang suicide sa mga bagay na hindi nating nakukuha sa buhay. Kumbaga, number one, kasalanan yun sa Diyos dahil itong buhay naman natin, isiram lang natin sa Kanya. So wala tayong karapatang kunin to. Dahil lang sa mga selfish reasons natin. So, lahat naman ng bagay, hindi maganda pag sobra. Correct. So, dapat, Seloso ka ba? ako aminado naman ako seloso ako. Ano ko eh, yung mabilis ako makamisinterpret. Kumbaga, pag nakita ko yung isang bagay, kapag hindi agad na paliwanag sa akin kung ano nang tumatakbo sa isip ko. Pero, yun nga, kaya nga, sabi ko nga, mababaw lang naman ako pag ganyan. Paliwanag lang sa akin, naiintindihan ko naman. Kaya lang, syempre, minsan, yung unang inis eh, may ganun eh, sa selos, may unang inis na parang, hirap tanggalin eh. Ikaw, selosa ka ba? Before, pero na-overcome ko na. Wow. Paano mo Paano na-overcome? na-overcome? Paano mo na-overcome? Hindi, kasi na-realize ko na ang isa sa mga main ingredients ng relasyon talaga ay tiwala. So, if you love the person, you have to trust him. Lalo pat kasama mo siya araw-araw, di ba? Alam mo yun. So, yan. So, ikaw Diba? naman yan, selosa ka ba? Sila sa kaba. Dati. Oh. Dati? Pero Ano ngayon nangyari? hindi. Alam mo, habang tumatagal ka at habang nag-iiba yung relasyon mo, pag sabi ko nga, magka-boyfriend kayo, pag mag-asawa na kayo, mas magiging malawak yung ipaprioridad nyo at bubuuin nyo. Kasi the mere fact na nagpakasal ka sa isang tao, kailangan buo ka. At yung pundasyon nyo kailangan pagmamahal. Ngayon, kung dahil sa isang babaeng majarot lang, magagalit ka, Sino ba dyan? mag-aaway kayo, di ba? Para saan pa? At sinabi mo kay Father, higit lalo sa Panginoon na, yes, I do. Di ba? Yes. So, walang dahilan. Sa bunutan ko sila. Tandali! Si Ming ba selosa? Hindi naman. Hindi, So, mas ikaw ang seloso? mas ako yung seloso eh. Kumbaga, So, paano yan kapag, mbawa, syempre, hindi naman natin, na mapipigilan na marami nagkakagusto kanya. Example, lumalabas siya, tapos, may mall show kayo. So, may mga lalaki na maano sa kanya. Anong ginagawa mo? Okay lang naman ako, okay lang naman sa ganyan. Pero, siyempre, alamin nyo rin yung limits nyo. Wag Again, thank you kay Hannah Priscilla sa pag-awit ng mga hugot songs natin. And of course, thank you, Alden. Yes, yan. Thank you. Thank you, Alden. Thank you po sa pag-invite sa akin dito. Thank you, yan. Alam mo, minsan akala natin may forever na. 'Di ba? Tapos minsan nagiging bato pa. Kaya siguro minsan, hayaan na lang natin ang mga sitwasyon at ipagdasal mo na lang ang mga bagay-bagay kung talagang hindi mo makayanan. Pero isa lang ang sinisigurado namin sa lahat ng nanonood at sa nakikinig sa amin. Dito sa Yan ang Morning, bibigyan namin kayo ng forever na saya.
Correct.